Hello! Hello mga ka-idol, tsaka mga ka-kolokoys. Thank you pala sa ano, isang magandang gabi sa inyo. Isang quick lang 'tong update sa playback ko. Pasensya na medyo konti pala yung followers ko. So, thank you pala sa pumasok na, ano yun, ka-idol ko 'to sa playback kay Boss No na si Dua 5. So, yun, thank you sa pagpasok. Yun, pumunta lang ako dito para sa aking channel for recap lang ng mga konting issues for in the league. So it is a quick playback live since wala kami ngayon kay Idol Snow, ni Boss JG on the move. Yun nga, Boss Snow, wala ngayon si Boss Snow dun sa sa show niya kasi medyo may sakit yung ka-idol natin. So, hindi ko naman kinukuha yung schedule niya ngayon. Pero yun nga, since wala kaming dito ko na lang muna ni-live yung Densukos din. So, yun, medyo gabi na rin. So, I think medyo mabilisan lang to. Ito lang naman yung comment ko for my channel. So, yung kung may mga gustong pumasok or um, at least may mga topics tayo na medyo relevant for the show. Uh, Yon. So, ito yung mga topics ko for the day na i-discuss ko lang on my own. Pero kung may mga pumasok, mas maganda rin sa kanila, makapag-discuss din sa kanila. So, number one, yung walang kamatayang parity concerns ng PBA. Then, number two, yung NCAA Mapua Championship. And then, number three, yung UAAP na Game 1 kahapon. Tsaka number four, syempre, yung kay Balti na debut, pati also yung Hinebra na first game. But ano bang dapat natin expect doon? So, number five natin topic is tawag doon is yung anong favorite na NBA team ng kung sino man yung papasok natin or magiging ano bang favorite team niya. So sa akin, sasabihin ko din sa akin favorite team ko in the later part ng show. Then last topic is yung mga free flowing conversation about sports. Kung ano lang yung other than these topics, yon before ako mag-wrap up ng show. So, umpisahan ko na yung number one topic, parity concerns. Yun nga, medyo yun, na-topic na rin natin yan sa kila Boss No before, do sa the Snowbomb Squad, na lagi itong pinag-uusapan yung parity issues ng PBA. So, ano ba talaga yung makakabuti sa PBA? Which is yun nga puro Hinebra na lang or ibang mga MVP teams or SMC teams ang pwedeng pumasok sa mga finals, or improve natin yung parity ng mga teams. Hindi lang yung iilan yung medyo um, um, yung medyo malakas. Dapat lahat palakasin. Unlike yung before na 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 PBA na usually 8 teams lang usually ang PBA before eh. Kaso yun nga medyo ang labanan before is equal opportunity. So doon nakakuha tayo ng mga malalakas na import. Ngayon medyo sa tingin ko lang, if our audience will agree na medyo na mga quality ng imports ngayon hindi na katulad nung dati na na explosives. Kasi before, nakakuha tayo ng mga quality imports. Unlike yung today, medyo sa tingin ko hindi na gano'n yung kasi I think it's negosyo na yung PBA.
Hindi na katulad dati na may competitiveness. Kumbaga, walang farm team. Teka lang, ano ba yung pag sinabi mong farm team? Ano ba ibig sabihin dun sa talaga in layman's term? So parang nilalagay mo yung player, pinapahinog mo doon, then pipitasin. So yun yung explanation natin dun sa farm team. Pero ang tanong doon, are they connected also with the franchise dun sa ibang teams? The I think the answer is if they will deny that, pero I think um kung sino yung naman mutual benefit na team na medyo um tawag doon na medyo may pera tsaka medyo malakas, it's doon na ano yung farm team. Ibig sabihin, doon na-associate. I'm not accusing kung sino mang farm team kung sino kung na ano pero ang ano ko lang is dapat dapat kahit na nasa farm team is dapat nasa ano pa rin yung competitive pa rin yung in nature yung team. Hindi yung nagpapabaya. So paano ba natin address yung concern na yan, yung parity concerns? Siguro number one, siguro they must set a guidelines also. Hindi lang yung sila-sila lang yung nagkausap. Ibig sabihin, usually old mga lowly teams na hindi naman nagpe-perform, I think kailangan silang mag-vie for the league. Ibig sabihin parang meron ding sigurong sanctions yung commissioner. I'm telling na ang commissioner ng PBA is a lame duck commissioner, which is what you call a lame duck. Ibig sabihin parang walang silbi. So hindi naman ko sinasabi 'yon. I'm saying na dapat as a commissioner, he has the power to what do you call that, to kumbaga puputulin niya yung mga sungay ng hindi siya yung nagpapadikta lang sa mga iilan. Siyempre, I think if you were elected as a commissioner, medyo with respect sa ng tao tsaka ng mga fans and also the players is medyo mataas yung yung respeto. So yun, I think the commissioner should siguro act on this on the parity concerns kasi medyo sa tingin ko kaya nawawalan na rin ng tao yung venue kasi they want competitive basketball. Hindi lang yung yung mga nananalo lang yung mga malalakas, medyo Tsaka also I think yung problema din ng PBA ngayon hindi lang din sa parity kundi sa marketing side kasi ang PBA kasi ngayon parang kulang sila sa marketing. Hindi naman ko sinasabi na 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 talagang kulang na kulang pero I think may effort din naman na mag-promote ng PBA pero I think number one concern is tulad nun walang venue ang PBA. I mean may venue sila pero walang home. Before kasi nung bata pa ako I think 1995 'yun and then mga sinasabi dati na meron na raw home ang PBA which is the Cuneta Astrodome before. So lahat ng medyo from the Pasig dati kasi nasa Pasig sila 'di ba nung nawala yung Ultra before ta's nung lumipat-lipat na may Araneta na then like yeah, 'di ba Araneta is the other venue also pala.
So, yun, medyo nagtayo sila ng parang, hindi naman nagtayo, parang yung government ng Pasay is, na if I remember it right, na ginawang home of the PBA yung Cuneta Astrodome. So, yun, medyo gumanda yung league. Medyo at least doon na lang, kaso ang liit ng venue for ano Pero kahit na maliit yung venue, at least yung mga tao is talagang pumupunta, dinudumog ang PBA. Just nasa sentro rin. So, yun ang tingin kong maging medyo kulang sa PBA is yung the marketing side, and also yung parity din nga na sinasabi na yung mga tawag doon, mga lopsided trades, and also yung mga mga teams na underperforming. I think the PBA should address this one para at least pabalanse man lang yung liga ng PBA, and also maging happy na rin yung mga tao. Tsaka also, I think na kaya nagiging konti yung audience is yung tickets side na medyo mahal na rin. Hindi katulad dati na friendly yung presyo. Then number 2, yung tingin ko yung free TV na sinasabi. Kasi lalo na yung mga iba na nasa abroad, usually hindi na sila nakakapag ng PBA, nakasubaybay kasi usually nasa lang sa mga big networks lang siya napapasok. So yun ang tingin ko nagiging problema ng PBA right now para maging maganda ulit ang league. So yun, siguro medyo 15 minutes na rin yung time na ginugol ko doon for this topic. I think number 2, yung number 2 natin is yung Mapua Championship. Medyo it took ilang years na ba to? Ang basa ko doon sa championship between Mapua and Benilde, I think yung series na yon, I think kung sinong pinakagutom talaga na idol. Mapua idol. Mapua 31 thank you Dua 5. Oo, din 'yon, tagal na, 33 years idol. Medyo gutom na rin. Ayun. Pero yun nga, ang tingin ko mas gutom yung hindi ako na pumapatig ng I'm not kahit na taga Mapua ako, idol Dua 5. I will be fair on this tawag doon topic. Kasi syempre napansin ko nga doon yung story kasi niyan before yung Mapua before last year lumaban na rin yan sa finals. Kilaban niyan yung eventual champion, which is San Beda Red Lions. Diyan nga sumikat yung anak ni Mike Cortez na si Jacob Cortez. Kaya nung pagkatapos nung lumipat ng Lasal. So yun, I think yung Mapua is hungrier than Benilde. Kasi yung Benilde is alam ko, oo, tama. Galing sila sa finals last year. Tama yan. Tapos may kaba. Kasi nga, sila ang galing last year, idol, is sila ba last year? O parang gano'n, no? Or San Beda. So, yun, tama ka nga dyan. May, may kaba factor, tsaka experience ang nakapanalo. Oo, tama yan. Oo, talo. Yung idol, yung kay tawag doon, kay Benilde, alam ko 2022 sila. So last year, Mapua Beda,
2023 ngayon, Mapua, ano, oh, Soldier of Love, nandiyan ka pala. Oo, yun, thank you sa pagpasok dito sa playback ko. O, gusto mo umakyat? Akyat naman kayong dalawa para meron naman akong kausap dito. So, yun, good evening, Idol, Soldier of Love, from abroad. Ayan, katropa natin to, tsaka si Dua 5 sa playback ni Idol Snow. Yun, oo, yun. Good evening. Oo nga, hindi ata si Liwag. Oo nga oo nga si Liwag. Medyo ano basa ko lang doon idol ito yung mga ka-idol ko diyan na dalawa kong viewers. Pero yun nga, thank you sa pagpasok. Ang gagawin ko lang sana dito magmo-monologue lang ako. Oo. Magmo-monologue lang din ako sana pero thank you sa magpapasok. Sila Kuya Pabs papasok na rin sana kanina. Tsaka yun, si Lido Snow, ang Soder Love, pasensya daw, hindi daw nakapasok kasi doon sa playback niya kasi walang boses si Idol ngayon. Kaya ako muna, dito na ako muna sa show, kinuha ko muna yung oras ni Boss Snow dito sa wala naman siya, wala din naman siya. Oh, si Ranjin din, na bagong member natin. Bagong member ko sa Densukos din na alam ko parang doon ka rin sa kabila, Idol. So, kung gusto niyo umakyat, ano lang, kahit na 1.5 hour lang, sabi ko nga kanina, kung 30 minutes or 1 hour, papag-usapan lang natin yung about sports. Di ba? Sige, i-continue ko lang, Idol, yung kaninang yung yun nga, mas tingin ko, mas gutom Mapua, kasi natalo rin last year ang Mapua na nasunod din ng San Beda, naging game 2 tsaka game 3. So tama nga, sabi nga rookie MVP. Tama. So ayaw na nila mangyari 'yon na masilat ulit. Ang sakit pala nung nangyari ng last year sa Mapua. Kasi last year hindi pa naman din ako tumitingin ng masyado ng game. So 'yun, medyo ang sakit na nangyari. Kaya 'yun. Tapos sabi din ang problema lang dun sa Binild side, I think yung support cast ni Allen Liwag, medyo hindi ganun pa ka solid. Unlike yung sila Hobilla, medyo kadadagdag lang niyan pero veterano maglaro, tsaka sila Recto medyo focus ngayon dun sa game. So I think yung Allen Liwag, malaking malaking magiging future nito ni Liwag. Kaso yun nga lang, sana next year na medyo na silang nagka-experience ulit. Sila Cometa, sila Kahukom, sila Ancheta, tsaka si Arishaga. Medyo, oo, tama. Sakit talaga nun habang, di ba, San Beda nasa labas pa. Oo, tama. Ngayon, medyo sa tingin ko dyan, mga idol, mga ka-kolokoys ko, mga suporta ko dyan, at tawag doon, tingin ko dyan, kumbaga parang ang mindset kasi ng Mapua ngayon is, hindi na dapat mangyari sa amin to. Tingin ko ngayon, yung next year, tingin ko yan yung magiging, ang tawag doon, battle cry tawag doon, ng Saint Binild. Kaya guys, watch out tayo sa Binild. Kasi madaming pahihirapan yan next year. Yon. Yung Escamis, mukhang I think, sabi daw nila may offer daw overseas. Tama, yan. Yan, ayong overseas. KBL, to be exact, Dua 5. May nag-o-offer daw na teams. So, tingnan natin kung matutuloy nga yun. Pero I think, sa tingin nyo, yung Liwag tsaka Escamis, tingin nyo pwede na siyang pwede nang mag-PBA? What do you think? Kasi na yan medyo doon muna, magpahinog muna siya, no? So, tama, no?
Mukhang may point ka, ano, 2-5. Oo. Oo, tama. Kahit pangalawang taon na lang niya mag-PBA, no? Pwede na, no? Oo. Kaso hindi kaya siya makalimutan doon, idol, kasi ano, kasi oo, sa Gilas medyo may katangkaran din sila Escamis eh, no? Tama ka doon. Saka si Liwag. Tingin ko pwedeng i-train, no, sa Gilas Youth na ano eh, hindi pa Gilas Youth, Gilas na talaga mismo. Kasi medyo may edad na rin sila. I think pwede sila. So yun, tama tama yung ano natin, no. Oo, kailangan nga natin sa Gilas 'yan. Tama kayo. Tama ka, idol. Kasi ano, no, medyo yun nga lang, medyo ano eh, ang ano ko lang kay Escamis, medyo papogi eh. Medyo nagpapapogi kung maglaro eh. Parang ano eh, college eh. Nakita na ba kayo, idol, nung naglalaro sa college na medyo medyo papogi na may mga chicks na sumisigaw-sigaw, ganun, di ba? Medyo, oh, Kobe Paras. Tama ka. Kobe Paras. Oo, Kobe Paras. Kumbaga matinik sa ano, no? Matinik sa court pero sa chicks din, di ba? Sa mga fans. Tama. Tama ka diyan. So, 'yun, 'di ba? Yun lang din ang napansin ko dun sa ano, sa game na 'yon ng Mapua. Tsaka ano, yun nga lang, siguro, fearless forecast ko for next year, next season, I think, nandiyan pa rin yung ano, nandiyan pa rin yung dalawang yan sa Final Four. Kumbaga, ano, medyo, pati yung Arellano, tingin ko, nag-ano na yan, nagbo-blossom na yan. Pati yung Perpetual, tingin ko, yung ano kay nila Coach Olsen, oo, tama. Tama ka diyan, revenge season na ang binild. Naku, delikado Mapua, wala na, parang parang hindi pa graduate si Escamis. Sino mawawala ba? Sino mawawala? Si ano ba? Si sinong UAAP? Sino? Wala. Sino idol? May balita kayo kung sino lilipat? Medyo exciting to Biglang naging ano yung Mapua, no? Biglang naging relevant yung eskwelahan. Dati wala namang gusto lumipat diyan eh na player eh. Ito gula pa, ang ganda, galing Galing nitong statistician natin Dito ko sa ito yung mga ano, 6'6". Tsaka pansin niyo ba, mga idol, yung binild, ang lalaki pala ng players, no? Mga 6'2" pataas. Mataas nila, yung pinakamababa lang yata nila yung ano eh. Wala pang bababa sa 5, sa 6 footer. Oo, yan no. Oo. Dami no, daming mga gusto lumipat no. Sino dito yung galing ano, sino galing ditong UAP dito? Boss Raljin. May ano ka, may ano ka, insights ka? Kung sino yung ano, yung maganda sana maano natin kung sino yung galing ano. Para tong Manlapas, parang narinig ko na tong Manlapas. Tsaka yung Gulapa. Tsaka yung Drex Santos. Drex de los Reyes. SGA. Oo, Athens po. Nako, yun nga. Kasi sa G3 ng... ibig sabihin, sino mag-sponsor ng SGA? Sino Soldier of Love ng SGA? Mapua o Benil? Di ba naka-converge dapat yung ano, SGA? So dapat Benil yung sinusuportan. Bakit ano? Nakasuot sila ng ano? SGA sponsor. Ganun. Sponsor ng Mapua. Oo. So Kapampangan din to halos, no?
Pero 'di ba idol, yung Saint Benilde, kila ano din 'yan, Pampanga din yung nagsusuporta kasi, coach nun si Coach Charles. Tsaka 'di ba ano siya, assistant coach ng ano, tsaka si Raiko, 'di ba? So, yun sige, mas maganda yun kung ano. Oo, kasi ang dami siguro kaya nakasuot siguro ng ano, ng MIT yung ano, yung mga ano, siguro graduate yun tsaka mga boss na nag-aral sa Mapua before. Kaya siguro ano yan, medyo medyo may mga ano following. Tsaka napansin niyo idol, lumabas talaga doon kung sino yung ano, yung may gusto ng championship. Kasi 'di ba 'di ba ah, medyo yung ano, yung Benil medyo parang walang para sa tingin ko, hindi ko lang ano, point ko lang 'to, sa tingin ko wala parang nothing to lose, kaya medyo yun yung delikado na na ano. Oo, nilamon ba? Oo nga, nakakatakot din sa mga nilalamon sila. Pero at least lumaban yung ano, yung Benil, hats off sa kanila, medyo maganda yung nilaban nila. Yun, Mapua is ano lang siguro, medyo napaghandaan nila yung season ngayon. Tsaka ano, although naghanda rin naman ang Benil, pero the fact nung sinasabi ko nga kay Boss Snow nun sa snowbomb niya na the fact na halos sunep nila yung ano, yung second round, naka 10 straight sila. Doon mo pala makikita na talagang ano ano daw, may Phelan daw na lalaro sa 7-1. Wow! Sino to? Ateneo? Ateneo naman? Nako, patay tayo. Mga ano, delikado yung ano, yung mga UP, ano. Tama ka diyan. Thank you Soldier of Love sa ano, mga mga info. Ayun, sige ganito, total mga ano naman ano ko na yung UAAP. Medyo maganda 'to yung mga meron tayong mga transferee, na ano, na lilipat from UAAP. So malipat naman tayo sa UAAP na mismo na ano, sa UP and Lasal game 1, 'yun. So konting facts lang, yung ano, yung napansin ko kahapon, na-read ko lang 'to sa isang columnist do'n, si, nakalimutan ko lang yung name, taga-ABS 'yun, eh. Ah, Anuhin ko lang 'tong stats na ginawa niya, yung, yung UP laging panalo ng game 1 since season 84. Kasi season 87 lang tayo, ngayon. So, ito lang i-ano ko, apat na sunod na UP. So ito yung stats. Season 84, UP 81, Ateneo 79. So ito game 1 lang to, game 1. So nung season 85, hindi, ano ko lang to, kinatch up ko lang idol. Ito-type ko na lang dito. So, sige, i-type ko na lang dito sa chat. Kaya lang idol. Ito-type ko lang dito. So, season 84, dali idol ibigyan niyo ako 5 minutes, ipo-post ko dito. UP 81. Ito. Dali lang idol. Mga ano lang, sandali lang. Hindi ko pala nalagay dito sa akin. Kaya medyo tinype ko pa. Dali. Pasensya na idol hindi talaga ready, hindi ako nakapag-ready talaga na ano. Yan. Akala ko kasi walang maghihingi eh. Ito yun, season 86. Dali idol. 97. Lasal.
Ito na, mga ano na, 1 minute. Ito yung stats ng ano eh. Nakita ko eh. Yan. Ito na. Show ko na dito yung stats. Naka-YouTube screen ko ba? Dali ah. In-stream ko rin kasi sa YouTube channel ko eh. Dali ah. Tanggalin ko na. Pwede niyo rin ako puntahan dyan sa ano sa aking YouTube channel. Diyan ko na lang lagay sa ano. Ito. Ang ano ko doon is Densyo Kolokoy, idol. Usually ano naman doon, iba naman dyan ano doon eh. Ito yung ano ko. Yan. Yan yung ano ko, YouTube channel ko. Usually ano naman doon, mga ano naman yan sa family naman yon, sa travel, tsaka mga ano tawag doon, mga reviews ng food. Pero nag-try din ako doon ng sports before, yon. Medyo konti lang nanood kasi mukhang gusto nila mas kumakain ako. sa ano sa show. So yon, ito na yung ano yung stats tawag doon Idol Dua 5. Season 84 UP Ateneo, di ba nag-finals before nung last 4 years ago. Tapos lumaban pa rin UP. Ano na pala 4 straight na UP, no? Grabe pala UP, no? Pero di ba sila last year sa ano sa Lasal. So na straight pala to ng Lasal, no? Yun pala laging ito pala yung laging sawi na ano, 'di ba? Baba ng ano niya, oh. Oo nga, nakaisa lang sila diyan. So tama ka na diyan sa ano, sa pang-apat. So yun, ano bang take ko dun kahapon? Ganito kasi yung take ko dun eh. Yung ano nila, tawag dun, neck to neck battle lang yung naging laban nila eh. Parang pero yung UP pa rin ang ano. Oy, thank you nakita ko yung ano mo, Dawasin ko, subscribe ka sa YouTube channel ko. Thank you. Thank you sa pagiging supportive mo sa ano, sa channel sa channel ko. Ayun, thank you. Tapos yun nga, yung fourth straight yung ano, sinabi ko nga kanina, laging victorious yung UP. So sabi mo nga tama tama. Thank you, thank you. Thank you. Tama. So sabi ko nga neck to neck battle ng Lasal tsaka medyo yun nga pero kasi sabi nga nila it's too early pa yung series na game. I think yung magkakaroon to ng mind game tong UP and Lasal. Siguro yung tulad ng nangyari kay KQ kahapon, medyo na-check siya ng isang player nung UP. Kaya medyo inis din si KQ kasi feeling niya kayang yun yung maging siguro tingin ko naging confident lang si KQ na kala yun tama yan tama tama pero na-check siya idol nung medyo later na part medyo may pinabantay yung UP doon na medyo medyo yun nga tapos ang stats din ngayon kahapon nung medyo maganda rin yung yung mga players. Hindi naman idol, tingin ko lang yan, mind game ang mangyayari diyan.
Kasi knowing Topex, galing na rin kasi sa PBA eh. Medyo, I think, pagdating sa mga mind games situations, medyo tingin ko doon yung naging advantage niya kay Goldwyn. Monteverde ba yan, no? So, pero kasi hindi naman natin dapat i-underestimate si Goldwyn kasi Coach Goldwyn kasi tawag doon medyo ano siya, medyo experience na rin siya sa pagdating sa mga college basketballs. So, yan, tingin ko medyo na-test siguro yung character din ni KQ kahapon kung paano siya ano niya yung situation, ma-handle niya yung ganung situation. Medyo yung pressure kasi sa kanya, medyo tsaka sa Lasal kahapon, tingin ng iba, kaya ng Lasal eh, 'di ba? Yung UP. Medyo yun nga lang, yun nga sinasabi nila, medyo kinapos lang. Kinapos yung, yung Lasal. Pero wag natin na underestimate din ng Lasal. I think babawi yan next game. Kasi ano din eh, actually ano eh, yung UP, sabi ko nga sa iyo, medyo tawag doon, gusto makabawi yan kasi 'di ba last year medyo nasa kanila na eh, nasa kanila na yung momentum eh kasi nanalo sila game 1 eh. Ngayon, kaso na dalawa sunod sila ng Lasal. Kaya medyo kung ako ang UP diyan, ipapaano ko sa mind nila na tapusin na natin para kagaya sa Mapua medyo binild. Pansin mo pala para yung Lasal tsaka Binil pumasok sa finals, no? Medyo okay yan Medyo panalo yung both schools Doon pa lang panalo na sila eh. Kasi makapasok sa finals napakahirap na niyan. Sa NCAA tsaka UAP. Yun nga lang, syempre, you should siguro win it all, 'di ba? Yun lang naman yun ang importante eh. Yun ang inaano natin diyan eh. Iyon. So, yun. At saka ito, stats lang din. Medyo may nakita akong stats. Di ba rin na idol, pagka, hindi naman sad life, idol, sa community. Ano yan, ano yung motivation yan? Hindi lang sarado, mata-traffic pa. Di ba? Kasi magpoprotesta sila eh, 'di ba? Bakit natalo? Hindi naman, joke lang. Ayun. Ano lang 'yun, basta babawi lang. Kumbaga, gawin na lang siguro yung pagkatalo ng first game, ano lang 'yun, parang ano lang siya, parang motivation na lang sa succeeding games. Kasi yung Benil before, yung kanina, mapunta lang tayo kanina. Ano naman sila, motivated sila eh. Kaso na bumawi sa Mapua eh. Kaso yun nga lang, hindi sila ganun ka ready. Kahit na sabihin natin motivated ka na to bounce back, yung readiness tsaka yung gutom eh. Medyo sila din alam ko gutom yung yung Benil pero 'di ba? Iba pa rin yung eh. Oo. Oo, tama, tama. Oo. Kahit ako naman ay din eh, support din ako kay KQ eh. Yun nga lang, ayaw din natin yung nga, sayang naman, yung talent ng bata, medyo eh. Oo, yung mga likang labas niya, medyo hindi natin gusto yan eh. Kasi, alam mo, kung hindi naman tayo nag-care as a fan, dun sa mga prospective players natin for the Gilas, hindi naman natin, pabayaan na lang natin yan eh. Ay, hindi mo ba suportado? Hindi, okay lang, okay lang. Hindi, I mean, kumbaga, sayang din naman yung talent, di ba? Yun nga sinasabi natin. Kung may injured yan sa labas, nako, magsisisihan niya yan. Kasi di ba, sayang naman yung pinaghirapan niya nung
this past few years na ano, 'di ba? Kawawa naman yung bata. Yun nga lang, sana itigil na niya yung ligang labas na yan. Although, na sabi ko nga kay ano, medyo kila Boss JG nung last time, o yung Amores, hindi, yung Amores kasi, compared with KQ, hindi ko ano, wala tayong pinapanigan dito, idol. Yung Amores kasi, ano eh, medyo mainitin na ulo eh, kahit na ano, di ba? Pansin mo ba yun, idol? Na ano, medyo, unlike yung kay KQ, kahit iba siya, okay lang, medyo, parang pumapasok sa tenga kung lumalabas sa kabila. Parang ganun yun eh. Unlike yung kay Amores, di ba yung kay Amores, di ba, pwede naman niya hindi, pwede naman siya magpatalo dun eh, di ba? Oo, pustahan eh, hindi na ligang labas yun eh. Pustahan na eh. Kaya alam mo, medyo, kahit na sabihin mong, yung term na kasi sa ligang labas, yung mga etnab-etnab, ibig sabihin na, mga mo, ano lang, parang may, ano yun, may, sinalihan na lang. Eh, bahala na siya dun, idol, di ba? Kung, alam mo, idol, kung ganyan na, ano, kung ganyan talaga yung magiging thinking niya dyan, kung may lumabas na naman sa ibang ligang labas, alam mo, swerte niya. Alam mo kung bakit, idol? Kasi, tawag doon, buti may nagtitiwala pa sa kanya, di ba? Na, di ba? Ikaw ba, idol? Kung ikaw, balik ko naman tanong ko sa'yo. Paano kung ikaw naman ang ano doon, ano kunwari, kung mayor ka ng ng ano ng probinsya mo, tingin mo ba kukunin mo pa ba 'yon? Ay, Kulapong Isda! Nandiyan ka pala, idol! Wala si Idol Snow. Wala. Ano lang to, monologue ko lang sana to, idol. Yun nga lang, thank you sa mga pumasok na mga supporters natin dito sa ano. Wala. Walang boses si Idol Snow. O, pasok naman kayo. Pasok na kayo dito. Para medyo, sabi ko nga kanina kay Dua nung ano, 30 minutes lang magsasalita dito. Biglang, ilan na, mag-isang oras na yung tako nagsasalita dito. Tulungan niyo naman ako dito sa mga topic. Okay. Kaya hindi ka maakyat. Oo. Si Idol, sabi niya kanina sa akin, kung ano daw, kung makakapag-live daw ako. Sabi ko, tingnan ko muna kay Boss JG. Hanggang 12 a.m. Thank you, Duwasing ko Medyo sa pagsuporta. Thank you talaga. Thank you sa inyo mga ka-idol ko. Si JG, try ko tawagan wait lang. Sabihin ko, pasok kami dito sa ano, Sukos din. Ayun. Mga ka-idol, pa-subscribe naman dito sa ano, sa channel kung okay lang, members. Ayun. Kaya lang, tawagan ko si Boss JG Tingnan ko kung oo, tama ka doon. Kumbaga, ibang point of view, no? Idol, no? Idol debate na channel, di ba? Tama ka doon. Oo. Nakachamba lang yun, boss ko la po. Nakachamba na. Gutom na Gutom na yung mga ka-schoolmate ko Dati, kalma mater ko. Medyo, kaya ano medyo gutom na gutom Parang kumain ng lechon manok. Nung nilapag yung pagkain, ubos kagad, buto lang natira. Di ba? Ayun. Kaya tawagan ko si Boss JG Tawagan ko. Cardinal, naging Santo Papa. Tama ka doon. Hindi lang Santo Papa, baka naging santo na talaga mismo. Alam mo ba, parang nanalo din yung ano, yung mapuwan ng ano, ng championship sa PBA. Alam mo ba yon? Kasi parang nakakuha sila ng ginto. Umiiyak nga si Randy Alcantara kasi last time na nag-champion nun si Benny Cheng pa yung ano. Dali Kaya lang Boss JG, dali Tawagan ko lang si Boss JG. Hold mo lang mga sir
Oh, ayun. Kausap ko mga idol, si Boss JG on the move. Yun nga, tawag doon, sabi nga daw ni Boss No, mag-playback daw kami sa Snowbomb. Yun nga, paano ba to? Sabi ko, saglit na lang kasi matatapos na rin yung topic ko bago kami lumipat. So, sabi ko muna, daan muna siya dito tapos pwede kaming mag sa Snowbomb. Ayun. Yun, nasa third topic lang naman pa lang ako ngayon dun sa akin. Oh, warm up. Tama, tama. Galing mo talaga ngayon do medyo hindi si Benny Cheng dati, yun tama sa Audio of Love, yung sa Mapua. Doon pa sila yata sila pati yung Randy Alcantara nandun pa So, yun medyo yun deserving, hindi naman pero deserving naman kasi yun nga medyo yun. Yan lang try ko lang dito kung nandito si Boss JG. Wala pa si Boss JG. Ayun. Sige, so move on na ako dun sa sa next topic ko. Sabi nga ni Boss Dua, warm up daw. Dali sabi yung next topic ko yung Balti December 12 debut. Tsaka Hinebra Games sa December 11. So kung kayo guys, anong pinag-aano nyo doon? Inaantay nyo yung ni Balti o ano? Wala pong isda, hindi si Boss Kulafu, Magnolia to Magnolia to kaya Magnolia yan Magnolia Pero yung Balti, ano ba kayo na papasok na siya o medyo konti excitement? Ano bang sa tingin nyo? Sa akin, ang call ko lang doon, ako na-excite ako kasi Balti yan medyo may hangover pa. Hindi, nasa Cloud9 sila ngayon kasi tingin ko ang promise sa kanila Boss Delta is Las Vegas. 'Di ba? Oo, tama ka diyan. Diyan na makikita. Tingin ko kakayanin naman nito ng Kulafu ni Balti kalabanin yung Magnolia mo Hindi medyo sino kaya unang magwe-welcome sa kanya? 'Di ba uso sa PBA 'yon? Wag naman Dua kasi medyo wag naman masyadong ganyan yung treatment. Injury na yan kay Lonzo Ball si Riby sama. Patay. Patay ang tawag dito. Bakit nga? Bakit naging harsh? Di ba injured si Lonzo? Kakabalik pa lang niya. Na-hype masyado. Oo nga, medyo kaya nga, medyo yun nga. Yung tatay naman kasi nun ni Lonzo para namang sira Hindi, joke. Sorry for the term sira. Medyo sira ulo kasi yung tatay nun Gusto lagi magpapansin, di ba? Di ba ganun yun? Ganun yung tatay nun na ultimo lahat ng anak niya kala niya napakagaling di ba? Tama, may trililing yung tatay. Buti yung mga anak hindi walang trililing, walang trililing, no? 'Di ba? Kaya kaya tingnan mo, medyo hindi din yung Lil Angelo Ball na isang player. Medyo medyo hindi din 'di ba? Sino man makamatch up ni Bal, feeling ko sanay kasi sa MPBL yung mga banggaan talaga Tingin ko talagang to. Tingin nyo si Balti, tingin nyo yung mga refs since rookie, tingin nyo
pagbibigyan siya o lalo siyang pahihirapan ng mga referee para ma-acclimatize niya yung PBA as a whole? Kasi, di ba? Tama, idol. Di ba? Tingin mo, magiging mababait ba mga referee? Kasi minsan, kahit na hinahataw ka na, basta rookie. Kumbaga para sa ano yan, parang sa army, di ba, idol? Na yung first year mo, medyo meron sunod-sunuran ka lang, di ba? Na medyo, hindi sa'yo yung favorable, pero habang tumataas ka sa liga, di ba? Sino man nadali? Kolapu. Sino sa tingin mo? Ribis. Hindi. Sino ba? Abueva. Hindi pwede. Hindi pala pwede kasi bata ni Boss Delta si ano rin. Sino? Sila Belga. Belga yan, Matic. Oo. Pati si Junmar no? Medyo pwede. Di ba? Ayun na pala, nag-snow bomb squad na medyo bilis-bilis ako na lang tong topic ko. Medyo lipat ako dun sa isang sa hanggang 10 ako dito. 10 minutes. So mayroon pa ako sa topic is yung Hinebra pala. Hinebra game in the first game. Ano expect nyo doon sa sa tingin nyo kaabang-abang ba yun kasi may Troy? Soldier of Love, tama. Abueva. Agree ka ba doon, Kulapu? Ay, Hodge. Hodge. Ang kalaban and Lex. Inebra and Lex. Yung tumalo sa San Miguel nung last time na si tawag doon si Bigote, si Bolik. Medyo Bolik. Grabe yung Bolik na yan, no? Medyo talagang talagang grabe, no? Ba't di kaya tumagal sa Japan yan, no? Medyo galing naman di ba? Malamang talo yung Nebra dyan kasi mga ngapa pa yan. Mga nakasawa. Okay. Kaya pala. Pero mas maganda sana kung doon na siya sa tingin nyo, idol. Kasi, di ba, pagka yung mga anak naman nila, pagka doon ng anak, di ba, parang citizen, di ba? Sayang naman. Kesa dito. Kayo, kung may career na, siguro tingin ko na endo rin yan. Tingin ko may nakalaban yan sa na nakaaway yan sa ibang nainggit. Oo nga, tama. Language barrier nga. Medyo yun nga rin ang problema ni medyo may na sa English, no? Si Bolik. Kaya yun. So last na lang. Ano ma-expect natin sa Ginebra? Talo o panalo? And Lex. Sabi ni talo siya, sabi ni Dua, talo. Oo. Kaya Kulapu, ikaw. Talo panalo? Talo. Soldier of Love, talo rin. Tingin ko rin talo Talo rin. Kasi nasa momentum yung kulang pa yun. Hindi pa naman ganun ka-solid. Ewan ko ba kung bakit na yung mga fans na super lakas. Hindi pa naman ganun ka-solid yung lineup niya. So, yun. Sige, predict ko. Pero ang prediction mo, papasok ulit. Okay. So, dyan lang mga panalo yung Scotty. Maging Scotty 3 na yan. Scotty 2 pa lang ngayon sa mga New Balance. Oo. Meron na idol? Meron na Soldier of Love? Meron na ST3? Meron na ba? Meron na ba? Kakalabas lang? Ayos. Sabi December onwards pa, December 18 pa. Meron na pala, no? Na-feature na sa Spain. Sige, tingnan ko mamaya. Kaya, yon. Sige.
Anong kulay nun, idol? Red o black pa rin? Ano naman eh, may red, white, and black yata si Scotty. Eh kung suot niya, medyo red yun. Nakita ko red eh. Red, black. Oh, yan. Tama. Okay. Tama nga yun. Red, black. Ayun. Sige. So, bibisa ko na. Last topic ko na lang bago lumipat dun sa kay Boss No. Na through magko-co-host pa rin ako dun kay Boss JG naman. Inopen pa lang niya yung kay Boss No. Ayun. Kasi sabi sa akin kanina Boss No kung kaya. Sabi ko, sige, i-try ko kung ano. Last topic is favorite NBA. Tsaka bakit? Bakit sila naging favorite niya NBA team? Ako, umpisahan ko. Favorite team ko is New York Knicks. Oo nga. Sabay na tayo lumipat. Tama. Pula po. Thank you pagsuporta sa channel. Sabay-sabay na tayo. Siguro lang ako dito mga 5 to 10 minutes na lang. Clippers ka idol. Kay si Leonard. Ikaw Spurs ka pala, no? Kasi yung after Kobe. Ikaw Memphis, Ja Morant. mga na to ni Boss Kula po mga controversial Ja Morant Kai Jones. So, vlog Kai Jones. Yun yung may kulay yung buhok, di ba galing yung mga gusto mo, si Kai Jones. Di ba galing Hornets yun? Na-trade yata o biglang nag-awol or sa Clippers na siya ngayon. Oo, tama. Tapos tama ka nga. Adik nga. Adik ba siya? Ba't mahilig mag-karaoke? Ibang karaoke yata yan, ha? Idol, sa Jerblab, mga bad boy nga. Mga bad boy gusto ni Boss Kulapu. Ayun. So, yun. All-time NBA. Ayun, ganda yung tanong. All-time NBA. Ako yung mga all-time NBA ko. Point guard ko si Jason Kidd. Then, idol ko talaga yan. Tapos, number 2 ko, Kobe. Tapos, goodbye ka pala. Goodbye. Oo nga, goodbye ka, idol. Kulaput. Pero yung mga gusto mo, bad boys. Tapos akin, pangatlo ko, yung pinaka-idol ko talaga, Carmelo Anthony. Yan ang pinaka-idol ko. Tapos number 4, tingin ko, Tim Duncan. Tapos number 5 ko, Shaq. Kayo. Bago tayo lumipat, sinong mga best, nyo? Top 5 nyo lang. Na, yung Jordan? No Jordan LeBron, para sa'yo yon idol. 2-5 sa'yo yon. Nireserva ko talaga para sa'yo yon. Alam ko, pipiliin nyo Kobe lang ang saka lang. Pareho ng Jordan Kumaga dual Kayo, ikaw sino? Top 5? Okay din no? Dalawang GOAT no? Ikaw, Magic, Kobe? KG nga pala, no? May KG pa pala, no? Oo nga, no? Siyempre, Lebron, no? Lebron talaga, no? Isa sa mga, Si Steph, hindi ko rin masyadong na... Akin, GOAT ko, idol. Magiging bias ako dito, idol, Carmelo Anthony. Talagang siyang GOAT ko. Ikaw, Soja, Penny? Penny. May Penny pa pala, no? Penny, Jordan. Yung puro prime to, Grant Hill, T-Mac, tsaka Kawhi, no? Pwede. Yun. GOAT mo si Gako? Kala ko si Rendon. Akala ko si, all-time PBA. Ako, siguro number 1 ko,
ano, kahit hindi na ano, kahit hindi na point guard. Samboy, Samboy Lim, Berel Meneses, siyempre Big J, Jaworski, tsaka siguro sama ko na si tsaka yung dalawa, Mark Caguio at tsaka JJ. Hindi na, wala nang ano. Yung tingin ko yun yung mga all-time na ano na PBA sa akin. Ayun. Top 10 players. Idol, mata-typecast kasi kung ano masasabi doon kasi nakikita tayo doon ng ano ng mga executives din Baka ang dami mga executives na pumapasok, baka gumagawa lang ng mga dummy accounts Medyo ano baka mahirap na kung masabi doon yung mga top 10 kung kay Snow manggagaling. 'Di ba? Mas maganda sa atin, parang kagaya dito wala namang nakatingin masyado, 'di ba? 'Di ba? Goat ko sa PBA, Goat. Idol, ni si Junmar, Idol. Berel Meneses. Bata pa lang ako, siya na talaga. Collegiate player. Sino ba yung collegiate player ko? Ang daming tanong Hindi, okay lang. Okay lang to. Okay. Free. Nasa ano na tayo last topic na? Free for 3 minutes na lipat na tayo kay Boss No. Johnny A. Oo nga pala Puta wala po. Galing mo Simon. Oo nga si PJ Simon. James Yap nakalimutan pa natin tama. Good talaga si Alvin. 'Di ba? Ang liit lang yan pero medyo maganda maganda yung laban-labanan niya. Pero sa tingin mo kung si Alvin tsaka lalabanan si Junmar, kaya ba niya? Sa tingin niyo? Junmar Pajardo? Alvin Patrimo. Kuya Pabs, ikaw, nandito ka na. Kuya Pabs, lilipat na kami kay Boss No Dumating si Kuya Pabs. Kuya Pabs, pasok ka naman. Isang ano lang, bago tayo lumipat. Isang magandang gabi lang dito sa Bong Alvarez. Oo nga, gagaling ng mga pick mo Soldier of Love Idol Tara na. Ano puno na taxi? Dito na tayo o ano? Wag na. Tama, wag na. Baka mapagalitan pa tayo. Lipat na tayo, Idol. So, yun. Thank you. Thank you sa pagkapasok dito sa channel. Lipat na tayo doon, mga Idol. Lilipat na ako. Okay, thank you. Thank you, Idols. Thank you, Boss Pabs. Thank you sa mga Soldier of Love, Dua 5, Ranjin, thank you. Pag may time ulit, siguro maaga-aga kay Boss. Kay Boss No. Ayun. Thank you. God bless sa inyo. Thank you, mga Idol.